Hinamak na manugang. Kabanata 37. Dahil pinili ni Meng Nooran na dumalo sa piging ni Mark Lewis, hindi na nagsalita pa si Alex Dixon. Actually, ayaw niyang sumama. Ngunit si Jane Lewis ang direktor na ngayon ng grupo ni Lewis, at siya ang dapat na mamahala sa pagtanggap. Kaya naman binalak niyang i-welcome siya sa handaan. Ayaw niyang mawala ng mukha ang asawa. Hindi niya akalain na si Mark Lewis ay maghahanda ng walang pahintulot kahit hindi na siya ang direktor. Kung hindi niya binati agad si Meng, natakot siya na hindi niya inilagay si Jane Lewis sa kanyang mga mata. Gayunpaman, dahil hindi naman pop-antes si Meng Nooran, naramdaman ni Alex Dixon na hindi niya kailangang sayangin ang kanyang oras. Kaya napangiti siya at sinabing, "Nooran, dahil ganito na, mauna na ako." Nakita ni Mark Lewis na aalis na si Alex Dixon at mabilis na nagbago ang isip niya. Sinadya niyang humakbang pasulong para pigilan siya at nakangiting sinabi, "Alex, si Nooran ay nagmula pa sa Jing City. Hindi nararapat na umalis ka ngayon. Ano kaya kung dito ka muna at makisalo sa amin?" Binago niya ang dati niyang pagkasuklam kay Alex Dixon. Napakagalang ng kanyang ugali. Sa katunayan, sinadya niyang manatili si Alex Dixon. Pakiramdam niya ay makakahanap siya ng pagkakataon na kutsain siya anumang oras sa hapagkainan. Sa totoo lang, gusto niya magpakitang gilas kay Meng Nooran sa harap nito. Bahagyang kumunat ang noo ni Alex Dixon at magsasalita na sana nang makita ni Wang Yifeng, na nasa tabi niya, ang iniisip ni Mark Lewis. Sinadya din niyang sabihin, "Hinihiling ka ng kumpanya na sunduin mo si Miss Meng, aalis ka lang ng ganyan. Medyo hindi makatwiran, di ba?" Huminto sa paglalakad si Alex Dixon. Kung pipilitin niyang umalis, siguradong hindi ito masaya kay Meng Nooran. Hindi man siya nasisiyahan kay Jane Lewis, hindi siya makukontento. Ito ay katulad ng pagbibigay ng problema kay Jane Lewis. Kaya, tumingin siya kay Meng Nooran at nakita din niya ang magagandang mata nito. Pagkatapos ay nagsalita siya ng mahina at sinabing, "Let's go." Napangisi si Mark Lewis sa kanyang puso, na nakatingin kay Alex Dixon bilang isang basura. Si Meng Nooran ay tiyak na magkakaroon ng magandang impresyon sa kanya, at kamumuhian niya si Alex Dixon. Ang bawat isa ay kailangang umasa sa kaibahan. Tiyak na hindi siya masyadong magpapakita sa harap ng tunay na dakilang young master na iyon. Gayunpaman, nang siya ay nasa tabi ni Alex Dixon, siya ay mas malakas kaysa sa kanya sa bawat aspeto. Sa daan, si Mark Lewis ay masisikaso. Patuloy niyang ipinakilala ang mga lokal na kaugalian at kaugalian ng Jinling kay Meng Nooran. Ang iilan sa kanila ay nag-uusap at nagtatawanan, at ang kapaligiran ay napakaharmonya. Si Alex Dixon lang ang kalmadong nakatingin sa labas ng bintana, na para bang isa siyang transparent na tao. Pagkaraan ng ilang sandali, huminto ang sasakyan sa pasukan ng Chingian Pavilion. Maingat na binuksan ni Mark Lewis ang pinto ng kotse at inanyayahan si Meng Nooran na bumaba ng sasakyan. Dahan-daang itinaas ni Meng Nooran ang kanyang mga paa at lumabas sa pinto ng kotse. Tumangala siya at nakita ang antigong Chingian Pavilion. Hindi niya maiwasang isipin iyon. Alam niya ang tungkol sa hotel na ito. Sikat na sikat ito kahit sa Jing City. Siyempre, napakamahal din ang presyo. Tila medyo magalang si Mark Lewis. Higit pa rito, nalaman niya na ang Lewis family ay medyo bukas palad ngayon. Tila na pagkatapos makipagtulungan sa One How Company, ang Lewis family ay talagang bumuti ng husto. Pagkapasok ni Meng Nooran, tumingin siya sa paligid. Maging ang harapan ng Chingian Pavilion ay pinalamutian ng marangya at elegante. Pagkatapos, lumingon si Meng Nooran. Mula sa gilid ng kanyang mata, nakita niya si Alex Dixon na nakatayo sa tabi ng kotse. Hindi niya maiwasang mapabuntong hininga sa kanyang puso. 3 taon na ang nakalipas mula noong huli silang nagkita. Kasing tigas pa rin siya ng dati. Natatakot na siya sa buhay na ito, maaari lamang siyang maging isang ordinaryong tao. Tiyak na wala siyang anumang tagumpay sa kanyang karera, lalo na ang pagiging superior sa tao. Masiglang naglakad si Mark Lewis. "Nooran, pasok ka na. Late na akong nagpabook ng upuan. Isang Purple Cloud private room lang ang nabook ko, pasensya ka na."
Umiti si Ming Nooran at sinabing, ang mga pribadong silid ng Qingyan Pavilion ay hindi nakareserba ng mga ordinaryong tao. Kadalasan, kailangan mong gumawa ng appointment habang buwan ng maaga. Hindi madaling appointment. Paano mo masasabing mali ito? Maganda ang mood ni Mark Lewis pagkatapos ng ilang salita. Mukha siyang proud at naisip, hindi lang maganda si Ming Nooran, but she is very generous and proper when speaking. Siya nga ay karapat-dapat na maging anak ng isang mayamang pamilya na may mabuting pagpapalaki. Tulad ng sinabi ni Ming Nooran, ang mga pribadong silid ay nahahati sa 3 grado. Bagamat ang pribadong silid ng Purple Cloud ang pinakamababang grado, hindi madaling makakuha ng isa. Ang pinakamataas na baitang pribadong silid ay ang Seangyeon Box. Ang mga miyembro lamang na may mataas na katayuan na bilang ang may kakayahang mag-book nito. Hindi man lang makakuha ng numero ang Lewis family. Actually, nakapag-reserve si Mark Lewis ng lowest grade private room sa Purple Cloud private room dahil humingi siya ng tulong kay Old Lady Lewis. Noon lamang gumawa ng exception ang hotel at inilipat ang isang pribadong kwarto palabas. Mark, ang pribadong silid ng Purple Cloud ay hindi isang lugar na maaaring i-book ng mga ordinaryong tao. Marami kang pagsisikap na i-welcome kay Miss Meng. Umiti ang marangyang nakadamit na binata at sinabing, kung isa kang ordinaryong tao, natatakot ako na baka itaboy ka ng security bago ka makalapit sa pribadong silid na ito, hindi pa nabanggit ang pribadong silid na ito. Pagkasabi niyon ay sinulyapan niya si Alex Dixon, sinadya man o hindi, na may bakas ng kahulugan sa kanyang mga mata. Ngayon pa lang ay sinabi na rin ni Alex Dixon na magdaraos siya ng isang handaan, pero paano maihahambing ang kanyang maluho na piging kay Mark Lewis? Naunawaan ni Mark Lewis ang ibig niyang sabihin kumpara sa kanya, na nagsabing, si Nooran ay nagmula sa Jing City. Siyempre kailangan kong mag-book ng pinakamagandang lugar para maging karapat-dapat sa kanyang pagkakakilanlan. Kung ako ay katulad ng ibang tao, nag-set up ng mesa ng mga handaan sa isang maliit na restaurant, hindi ba siya nakakababa ng tingin? Nag-book ako ng private room sa pamamagitan ni Mr. Kim. Mr. Kim ay bayaw ni Lee Qingyuan, ang boss ng Qingyan Pavilion. Ang nagse-set up ng private room na napag-usapan lang. Mr. Kim, ang marangyang nakadamit na kabataan ay sumipsip ng malamig na hangin. Sa Jinling City, mas sikat pa ang pangalan ni Mr. Kim kaysa kay Lee Qingyuan, dahil masasabing si Mr. Kim ang underground emperor ng Jinling. Gayunpaman, lahat ng nagtatrabaho sa palengke ay natatakot kay Mr. Kim. Bago na itatag ang Kim clan, sila ay dating isang tyrant, na naging sanhi ng panginginig ng mga karaniwang tao sa takot. Kahit ang mga bandido noon ay tinawag silang kuya. Bagaman ito ay isang bagong panahon, ang Kim family ay isang negosyo pa rin na dumb island ng dugo mula sa dulo ng isang talam. Ang amo ng Qingyan Pavilion, si Lee Qingyuan, ay ikinasal sa kapatid ni Mr. Kim. Ang dalawang pamilya ay bumuo ng isang alyansa sa pag-aasawa sa pamamagitan ng puwersa at lakas. Pagkatapos ng 100 taon ng pamamahala, matagal nang ipinakilala ng Kim family ang kanilang masamang reputasyon sa buong Jinling. Tiningnan ni Mark Lewis ang takot na ekspresyon sa mukha ng binata at hindi niya maiwasang makaramdam ng saya sa kanyang puso. Gayunpaman, nang lumingon siya at nakita ang kalmadong mukha ni Alex Dixon, muli siyang nagalit. Nagkunwari siyang magnanimous at ngumiti kay Alex Dixon. Alex Dixon, nakangiti niyang sabi, I'm afraid you never been to such place before. Today, you can borrow Nooran's light and go in to gain some experience. Matagal nang narinig ni Alex Dixon ang pang-aasar sa kanya ng dalawa. Alam niyang minamaliit siya ng mga ito at tinutulungan ng mga ito si Mark Lewis na maging mataas. Malamig ang ekspresyon niya. Ayaw niyang magsimula ng conflict kay Mark Lewis sa harap ni Ming Nooran. Mahina niyang sinabi, pumasok ka na. Pagkasabi nun ay dumiretso na siya sa hallway. Bagamat marangal ang Qingyan Pavilion, wala ito sa kanya. Sa kanyang mga mata, ang ganitong lugar ay angkop lamang para sa pag-inom ng tsaa at pagpatay ng boring na oras. Tungkol naman kay Mr. Kim na iyon, lalo na siyang walang pakialam. Maging si Lee Qingyuan ay hindi makapagdulot ng anumang gulo sa kanyang harapan, ano naman kung siya ang kanyang bayaw. Hindi nakayanan ni Mark Lewis ang kanyang kalmadong ugali.
Sinulyapan niya ang likod ni Alex Dixon at tinutuya siya sa mahinang boses. Tignan natin kung hanggang kailan ka magpapanggap. Pagkasabi nito ay naglakad siya pasulong na may malalaking hakbang. Sinadya niyang lampasan si Alex Dixon at naglakad sa harapan para ipakita ang pagkakakilanlan niya bilang master. Gayunpaman, sa sandaling pumasok ang grupo ng mga tao sa bulwagan, hinarang sila ng dalawang security guard. Sabi nila, paumanhin, ngunit ang Chingyang Pavilion ay may mahalagang bisitang ipapareserba ngayon. Hindi sila tatanggap ng anumang bisita. Proud na sabi ni Mark Lewis, "Are you kidding me? I booked the Purple Cloud private room 3 days ago. Sinasabi mo na ba sa akin ngayon na ayaw mong tumanggap ng mga bisita?" Sa hindi pagkakataon, nang matapos siyang magsalita ay nawala ang ngiti sa mukha ng security guard. Formal niyang sinabi, paumanhin, lahat ng reserbasyon ay nakansela ngayon, ibabalik namin ang mga babayaran sa iyo. Ano? Saglit na natigilan si Mark Lewis at agad na ibinaba ang mukha. Para mapasaya si Meng Nooran, hindi lang niya ginamit ang relasyon nila ni Old Lady Lewis, kundi pati na rin ang lugar na ito. Hindi niya inaasahan na pagkatapos ng labis na pagsisikap at paghahanda, ang lahat ay magiging walang kabuluhan. Nakita ni Meng Nooran ang malungkot na ekspresyon ni Mark Lewis at may pangunawang sinabi, "Okay lang. Ganun din kung pupunta tayo sa ibang lugar." Bagamat sinabi niya iyon, bakas sa mga mata niya ang pagkabigo. Sikat na sikat ang Chingyang Pavilion, ngunit walang mga branch sa Jing City. Siya ay nabighani sa kanilang reputasyon sa mahabang panahon. Nang makita niyang espesyal na inayos ito ni Mark Lewis dito, orihinal na tuwang-tuwa siya sa kanyang puso. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na tatanggihan ng hotel ang mga bisita sa huling minuto. Hindi niya alam kung sinong marangal na dadating para bisitahin ang Chingyang Pavilion, ngunit nagawa nilang gumawa ng ganoong kagandang eksena. Hindi pwede. Galit na tanggi ni Mark Lewis. Maingat niya itong inayos. Paano niya nagawang ibigay ito ng ganoon kadali? Bukod dito, napansin din niya ang pagkabigo ni Meng Nooran at ayaw niyang mawalan ng mukha. Tumangala siya at sinabi sa security guard, "Kilala ng lola ko si Mr. Kim mula sa Chingyang Pavilion. Pakisabi sa kanya." Sagot ng security, "Sino ang lola mo?" Buong pagmamalaking sinabi ni Mark Lewis, "Old Lady Lewis from the Lewis family." Nang matapos siyang magsalita ay yumoko ang isang security guard. "Wala akong narinig na Lewis family, at hindi ko narinig na binanggit ni Mr. Kim si Old Lady Lewis. Si Mr. Kim ay napapaligiran ng mga batang babae. Ang isang matandang babae na tulad ng sinasabi mo ay dapat lumayo sa kanya." Ang kanyang mga salita ay puno ng pangungutya, at ito ay nagpabago sa mga ekspresyon ng grupo ng mga tao. Hindi na napigilan ng mukha ni Mark Lewis, at galit na sinabi niya, "Ang pamilya ko ay ang Lewis Group ng Jinling City. Buksan mo ang iyong mga mata, aso ka, at makakita ng malinaw." Hindi nagpapigil ang security guard at sumigaw na may madilim na mukha, "Maraming kilalang bisita sa Chingyang Pavilion, at ikaw, isa ka lang maliit na kumpanya, pero may mukha ka pa ring pumunta rito at kumilos na parang isang big shot, mawala ka na." Abangan ang susunod na kabanata.